It's me, Jelena, your Shakalang Alipin sa Lapi dito. So, Saudi Arabia, panibagong video, panibagong kwento, kada mas serye tayo. So, eto na nga, sa video ito, ikukwento ko sa inyo yung isa sa mga culture shock ko as a domestic helper dito sa Saudi Arabia nung pagkadating ko dati or nung bago pa lang ako. Kasi guys, di ba, ako, personally, mahilig ako or ayoko sa pagkain na malamig. Like yung mga bahaw, ganun, yung mga ano na, lumalamig na pagkain or yung nare-ref tapos hahayaan lang mawala yung lamig tapos kakainin. Ayoko talaga nun. Hanggat maaari, hanggat pwede, gusto ko iniinit siya. Or either, or it's better kung yung ulam ay mainit tapos yung kanin malamig, okay lang. Or kung yung kanin mainit, yung ulam malamig, at least may mainit man lang sa kakainin ko. Except dun sa mga dessert, syempre, na mga kailangan malamig, no? So, ayun, sa mga pagkain na pwedeng iinit, yun yung tinutukoy ko is gusto ko talaga siya mainit. Pero, hindi rin naman ako mahilig or hindi ko din naman bet kumain ng mainit na as in umuusok pa. Yung kita mong umuusok pa na halos hindi mo mahawakan. So, yan yung isa sa mga culture shock ko dito sa Saudi Arabia nung dumating ako. Kasi guys, dito sila, as in ayaw nilang pinapalamig yung pagkain pag bagong luto. Like yung pagkapatay mo ng apoy, diretso hain yan, lagay sa plato at kakain na sila agad lapag umuusok pa. As in, ganun sila guys. Ganun sila kumain. So, nagugulat ako kasi ang bilis nilang kumain. Oh my yung 'di ba siyempre ikaw, mauuna silang kumain kasi siyempre ikaw asikasuhin mo sila like pagkaluto, like ilalagay sa plato yung pagkain, then isa-serve mo sa kanila tapos saka ka palang babalik para kumain. It's either maghuhugas ka pa ng ano or kukuha ng tubig para inumin mo habang kumakain, like gano'n 'di ba may gagawin tayong gano'n, sa mga nakaka-relate diyan. Tapos uupo ka pa lang, susubo ka pa lang, hinihipan mo pa kasi mainit pa nga. Susubo mo pa lang, hihipan mo pa lang, tapos sila tapos na kumain. Naloloka talaga ako kahit hanggang ngayon na matagal na ako dito. Hanggang ngayon, minsan kasi kailangan kong maunang matapos kumain para pag natapos sila ligpit na agad kasi minsan aalis, minsan may bisita na dumarating, et cetera. So, kailangan mabilis kang kumain din. Minsan, no, minsan okay lang naman kahit matagal pag wala namang ano. Pero as long as minsan, madalas, kailangan mabilis ka din kumain. Kasi kailangan mauna kang matapos bago sila matapos. Wala naman silang sinasabing ganun. Hinahayaan naman nila ako although kapag kumakain pa ako. Pero alam mo yung tapos na sila tapos parang nakakahiya na nakikita ka pa nilang kumakain tapos sila tapos na. So, kailangan bilisan mo. Tapos minsan, alam mo yung nakakainis, yung uupo ka pa lang, hinihiwan mo pa lang yung pagkain mo, tapos na sila, nagbabatayuan na, nanguhugas na sila ng kamay nila kasi tapos na sila. Tapos, alam mo yung inilapag mo yun, mainit pa, umuusok pa talaga kasi galing pang kalderong kapapatay lang ng apoy. Tapos, isa-serve na sa kanila, tapos umuusok pa. Tapos, pag ikaw uupo ka pa lang kasi kumuha ka pa ng tubig, pero sila tapos nang kumain. Kanina kasi guys, nagluto ako. Ganun yung eksena kanina, nagluto ako. Tapos, alam mo yung kumuha pa ako ng tubig, naghugas pa ako ng kamay ko. Tapos sila, hinilapag ko din. As in, mainit, umuusok pa. Tapos, ihip ako ng ihip kasi mainit talaga siya. As in, mainit. Hindi lang, mainit siya. Yung, as in, kapapatay lang. Kasi ayaw talaga nila yung inaabot ng 5 minutes. Pagkapatay sa apoy niyan, lagay sa plato, serve agad. Kakain na sila, hindi na nila pinag-aantay ng matagal. Ganon. So, uupo pa lang ako tapos sumusubo pa lang ako, dalawang subo pa lang ako kasi mainit, ihip ako ng ihip. Tapos minsan 'pag nakita nila kung iniihipan ko yung pagkain, natatawa pa sila ba't ko daw hinihipan yung pagkain. Sabi ko, "Eh, mainit." Na may naalala pa ako yung alaga ko dati sa dati kong employer. Sa akin siya natuto kasi alam mo yun nakikita ko siya sinusubo niya mainit pa, sabi ko mainit pa, tapos hindi siya nakikinig, kinakain niya na. So minsan napapasok siya, gano'n siya. Tapos hinihipan ko yung bibig niya tapos tinuruan ko siya na,
gumanon 'pag mainit at tsaka yun, hipan muna yung pagkain bago isubo. Tapos nakita siya ng parents niya na gano'n yung ginagawa tapos tinatanong siya saan niya natutunan, sabi niya sa akin. Kasi sabi niya bakit daw yung mama niya gano'n kakain agad kahit mainit. Para bang may mga ano ba yung bibig nila na parang mga dragon na kumakain ng apoy. Kayo ba guys, nakaka-relate ba kayo? Sino yung nakaka-experience ng ganyan? Naloloka talaga ako minsan. Sabi ko, grabe naman. Tapos na agad kumain, kakaupo ko pa. Umuusok pa nga nung hinain ko sa kanila. As in, grabe talaga. Sobrang bilis nilang kumain. Tapos, kahit yung kasama ko yung bago, yung ano, yung syakala dun sa anak ng employer ko dito. Pag nagkikita kami, yun yung pinag-uusapan namin na nasya-shock daw siya kasi serve lang niya, tapos uupo pa lang siya para kumain. Nandiyan na daw yung mga bata naguhugas ng kamay, tapos susunod na yung kanyang madam. Sabi niya, grabe, kakalapag ko palang mainit palang, naihip pa lang daw siya. So kayo ba, sino mga nakaka-relate dyan ng mga Shakala culture? Shock talaga sa akin yun, promise, kahit hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano nila kinakain yung sobrang init na pagkain na ang bilis nila matapos. Kasi hindi dahil sa aircon 'no, na lumalamig yung pagkain. Kasi minsan nga ayaw nilang binubuksan yung aircon kasi daw lalamig yung pagkain. So hindi nila yung binubuksan guys, bubuksan nila yan kapag like nakaupo na lahat tapos kakain na. So kakain na, eh, hindi na yung hindi pa ano, grabe sobrang kanina kasi kanina kasi mainit talaga siya, sobra mainit, ang tagal niyang lumamig. Kasi medyo may sabaw siya, so mainit talaga siya. Tapos ako umiihip pa lang ako, oo, tapos na sila kumain. Grabe naman yung mga bibig na yan. So yan lang guys, thank you for watching. See you for the next Kadama Seri Kwento. Bye!